Asher, kailan planong i-deploy ng DOTR ang mga motorcycle law enforcer na ito? Aga Disyembre o Enero ng susunod na taon, target na maisakatuparan ito ng Department of Transportation o DOTR. Ito'y matapos question ni Senador Raffy Tulfo ang kawalan ng mga law enforcer na may motorsiklo na magagamit para mahabol ang mga tumatakas na traffic violators, particular na sa EDSA busway. Karamihan kasi anya sa mga pinapara ng mga motorista na lumalabag sa batas trapiko ay nakatatakas. Ayon sa kinatawan ng DOTR, wala silang sasakyan, partikular na ang motorsiklo na magagamit ng traffic law enforcers sa EDSA busway. Paliwanag ng kagawaran, wala silang budget para rito. Kasalukuyan, aniya silang humingi ng tulong sa Land Transportation Office o LTO na siyang may mga sasakyan o motorsiklo na maaaring magamit ng mga law enforcement units. Suwestyon ni Senador Tulfo, bumuo ng Memorandum of Understanding sa pamamagitan ng LTO at sa pagitan ng LTO at maging ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Inirekomenda rin ng Senador na bigyan ng kapangyarihan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG na nagbabantay sa mga EDSA busway station. Partikular na dito ang mga pag-i-issue ng violation ticket at mabigyan din ang mga ito ng motorsiklo na magagamit sa pangahagad ng mga tumatakas na traffic violators. Padalas kasi anya ay hindi pinakikinggan o hindi nirerespeto ang mga traffic law enforcer mula sa MMDA at LTO. Ngunit sa palagay ng mambabatas ay mas gagalangin ang mga PCG units sa naturang busway kung naka-uniforme ang mga ito at may baril. Kasabay ng Senate Joint Committee hearing, pangunahin na ng komite para sa public services, tiniyak naman ng DOTR na makikipag-usap din sila sa PCG ngayong linggo, kaugnay ng rekomendasyon ni Senador Tulfo. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.